Hallelujah, praise God, dalaygon ang buhi nga Dios makaigsuonan ining kabuntagon sa atong pagpadayon sa Word of God nga gitawag nako ning I called it Bible study pero pinaagi sa through video then gina-upload nako later on sa YouTube. Meaning simanahan naka-experience ang Mindanao, no? Part sa yung last sa September sa part sa Visayas sa Cebu karon sa Davao Oriental na pod kung diin asa ka nagadako, no, asa ta probinsya gyud nako na siya ang Davao Oriental kasi dito ta nagtubo. So ang atong paghisgutan mahitungod sa linog, no, nganong naay linog mga kaigsuonan, nganong ginauyog, no, gina-shake ta pinaagi niining linog. Kung adto ta sa lahing bahin sa Biblia, mapa Old Testament, mapa New Testament na, no, gi-interpret siya in the last days ang end times. So gusto nato ipaibalo sa tanan nga naa na ta karon sa ulahing mga adlaw in the end times. Kung moadto ta sa Book of Ezekiel, mapasiyensa man na, mapanalid sa tao. Gihisgot didto, I think in the chapter 12 ata na nagisulti didto, knowledge shall increase. So nagisgot siya about sa technology. Then sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 gisgot dito that in the last days magkaroon og malisod nga panahon, no? Terrible times. O hazardous siya, delikado siya. Perilous time, magkaroon og perilous times in the last days. Then sa sunod sa magkasunod nga bersikulo, gisgot dito unsa ang mahitabo bisan pa ang pamatasan sa tao, sa amahan, sa anak, no? Uh, nahitabo na. Then kung adto punta sa book of the Gospel of Matthew chapter 24, I think in the verses 6 and 7 sa book of Matthew sa kapitulo 24 mga bersikulo 6 ug 7 gisgot didto nga makadungog ta, no, rumors of wars, nations against nations, no, nagkalain-lain mga may mga linog didto, may mga pestilences, so mga plagues nahitabo na siya, no, dili lang nato kini nadunggan but nakita nato sa duha nato ka mata, no, bisan kung mutan-aw ka sa social media nahitabo na ang mga gipanulti sa Biblia o naa na gyud, no. But mga igsoon tungod kay naka-experience ta niining mga uyog, no, literal nga pag-uyog nga mao ang linog. So hisgutan nato ni bibiyang tao kung literal nga pagkuan sa tao kung pasultion nimo, no, pangayuan nimo opinion ang usa ka tawo, siya moingon gyud nga ang opinion niya ang linog, no, usa kini ka unsay tawag ni kining usa kini ka pungot, no, usa ka wrath of God, no, kapungot sa Dios, sa Bisaya kapungot sa Dios, nga that's why nga nahitabo kining linog. But sa laing Biblia pod nagahisgot siya, nagapakita siya nganong adunay mga pag-uyog, no, maybe para sa pamaagi sa Dios para matahon ta, no, dili ta siya ingon nga walaon ta, irison ta dinhi sa kalibutan but para matahon ta. That's why mga igsoon kini nga bersikulo nga atong pagatun-an karon nasa book of Isaiah 29 verse 6. No, naukay ko ni ani kay ang igso nako sa kasal na naga-send sa ako ingon pa niya diya sa inyo lugar nung panahon niya
may mga linog-linog gyapon diri kung asa ta ano siya, mahal mo sa Ginoo kay ginabisita mo. So ginatun-an nako na that's why karon nagkuan sa akong mind nga may ako ang i-share nganong ing-ana siya, no? Nganong ay mga pag-uyog sa yuta. So ingon dinhi sa Book of Isaiah, basahon nako 29 verse 6, ingon pa niya, "You will be visited by the Lord of hosts with thunder and with earthquake and great noise, with whirlwind," hangin no, "and tempest and the flame of a devouring fire." So dili lang gid ay linog. Basahon na pud nato ni sa New International Version kay tong ganiha English Standard Version. Ingon niya sa NIV, "The Lord Almighty will come with thunder and earthquake and great noise, with windstorm and tempest and flames of a devouring fire." Hallelujah. Sa Tagalog, basahon na to. Kung sa gingon sa Tagalog, no? Diri sa Magandang Balita, Biblia. Dugay na kayo ni. Ingon niya, Kabanata 29, talata 6, sabi niya, "Si Yahweh ay biglang magpapadala," no? Bigla, surprise. Bantog ra di ta makabalo kung kano sa linog. Yung pa niya, "Nang dumadagundong na kulog, lindol, buhawi." Oh, klaro niya, buhawi. Kulog daw nga kusog kaayo, lindol, buhawi, at nangangalit na apoy. Oh, may mga sunog para iligtas ka. Oh, iligtas daw ta. Ingon niya, later on ato i-correct na siya para luwason ta niya. Mato'y mensahe niya. Diri sa Bisaya, last sa Bisaya, yung pa niya. Yung pa niya, Isaiah Kapitulo 29, versikulo 6, yung pa niya, "Luwason ka sa Ginoo, nga labing gamhanan, pinaagig linog, ug bagyo, magpadala siya nagdilaab nga kalayo og alimpulos." So mga igsoon, klaro, no, ang pagbisita sa Dios sa ato aron sa pagluwas kanato. Kung literal nga pag-intindi ni ani, literal nga pagsabot niini, usa ni ka pungot no, usa ka judgment ni siya, usa ka silot. Kasi ah, luwason ta niya, iligtas ta niya ingon sa Tagalog. Although sa English ingon pa niya mobisita lang ang Dios, no, nagpahinumdom ang Ginoo. That's why there is Biblia, dili lang siya naghisgot nga puro although may judgment siya, but nagisgot pud siya about sa kaluwasan mga igsoon, no? That's why ang pagbisita sa atong Dios, no, pinaagi ni ining linog, ni ining bagyo nga nahitabo na, may mga sunog, may nasunugan diya, usan ni sa pamaagi para luwason ta sa Dios. Ano man kasi giingon sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world," who is the world, kita nga tao, gihugma sa the world, kay kita ang kabalo nga mangayog kapasayloan sa Dios, "that whosoever believe in Him," kung kinsa ang nagaduol sa iya, ang tao nga nagaduol, nagasimba, nagahangyo sa Dios, "will not perish but have everlasting life," no? Dili siya malaglag apan makabaton siya sa kinabuhing dayon. Nganong makabaton siya? Kasi aduna tay body, soul, and spirit. So ang atong kalag, kung mamatay ang tao, magkaroon siya final judgment. Kung wala ta na isulat sa Book of Life nga gi-record sa Revelation chapter 20 verses 12 to 15, kung wala ang atong pangalan, automatic itambog ta dito sa linaw nga kalayo. So that's why gibisita ta ni pinaagi nining linog aron uh, luwason ta mga igsoon. Kay ang Dios gugma, gugma ang Dios mga igsoon. God is love.
Adunay siya'y tulo ka klase nga gugma. Una-una, ang iyang gugma is universal, no, kasi gihigugma niya ang kalibutan. So wala siya nagapili kung unsa ang estado sa atong kinabuhi, kung unsa ka nga tribo, kung unsa ka nga pagkatao. Pantay-pantay ang pagmahal sa atoa. Ikaduha, sacrificial, kasi gisakripisyo niya ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo. Ikatatlo, eternal ang iyang kuan, no? Ibig sabihin, dili siya limitado nga gugma. May forever siya. Kung sa tao lay forever apan sa Dios, no? Kung dinhi sa kalibutan walay forever apan sa Dios sa taas, no? Itong Ginoong Jesucristo may forever mga kaigsuonan. Tungod kay adunay langit nga nagapaabot sa ato kung magaduol ta sa atong Dios mga itagkapasayloan og dawaton si Jesus nga atong Dios ug manluluwa. So didto ta. So that's why ang topic nato karon, when God seek us, a loving call to return. Kung ang Diyos nagauyog sa ato, siya nagapanawagan, no? No? Sa iyang gugma, nakita mo balik na kaniya. That's why, mga kaigsoon, doon lang ko'y tatlo kabahin nga i-share karong kabuntagon. Una, ang pagbisita sa atong Diyos, no? Una-una, God's visits not to destroy but to awaken us, no? Number one, ang pagbisita sa Dios dili aron laglagon ta mga kaigsoon. Aron kita magamata, aron sa Bisaya papukawon ta, no? Pahimangnuan ta sa Dios nga tungod kay lagi hapit na siya mobalik ingon sa Revelation chapter 22 verse 12, I am coming soon. So, si Jesucristo mismo ang nagaingon na I am coming soon. Gipa-reveal niya kay John na sa Patmos na behold, ingon pa niya, nag-warning siya, I am coming soon. Warning and a comfort na siya mga kaigsunan. So, sa gingon nako, God's visits not to destroy but to awaken us, no? Akong pagmata. Sa Hebrews chapter 12 verses 26-27 naga-record dia. Nagaisgot siya nga ang Ginoo nagauyog, no? God shake our world, no? Ginauyog ang atong kalibutan to remove what is temporary. No? Kung sa ang temporary nga na diya aron tanggalon niya. Nganong tanggalon niya? Para ipahibalo sa iya nga He is in control sa tanang mga butang diri sa kalibutan. Kaya ang tanan nga naa sa kalibutan, temporary aron pahinumduman ta. Aron tabangan ta nga mag-hold on ta to what is eternal mga igsoon. Ang eternal langit mga igsoon. Unsa ang nasa langit? No? Na diri naka-record sa Biblia. Ang mubalik ta, magarepenta sa atong makasalanan o magaduol ta sa atong Dios nga manluluwa. So mo na siya mga kaigsoon. To hold on what is eternal. Kasi ang tanan temporary, dili siya ingon nga judgment ni siya para ipahinumdum sa ato basig ang concentration nato didto na lang sa career, edukasyon, sa Domingo di na ta kahinumdum sa Ginoo, no? Sa panahon sa kining pagbasa sa Biblia bisag pag-ampo lang bago magkaon dili na ta makaampo. So ang Dios nagapahinumdum nato pinaagin ining mga pag-uyo na mobalik ta sa iya, no? I-remind sa ato uy, na ako nga naga-control kung saan naa sa imuha, literally, physically, career nimo, unsa ka na diya giuyog ta. That's why naay mga pag-uyog sa maniini mga kaigsonan para pahinumduman ta that God is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or think. So dili siya limitado nga Dios. Ato lang nga mubalik ta sa iya, uy,
kini di ay dapat ni kinabuhi. Revelation chapter 3 verse 19 ingon niya, as many as I love, I rebuke and chasten, be zealous. There, therefore, be zealous, therefore, and repent. So, dapat gid di ay mga tagkapasayloan diya sa Dios. Kasi ang pagtudlo sa ato, ang pagkorek sa ato labi na sa mga pastor o unsang mga leader sa simbahan is a sign of God's love, no? Ang mga leader nato sa simbahan unsay nay mga pahimangno na sa tungod kay nahigugma sila. Nga atong kalag kay balang araw baka paninglan sila. No singilon sila sa Dios nganong wala niya na warningan ang iyang igsoon, ang iyang membro sa kasimbahanan. That's why may kaigsoonan. Kita nga naa kay Kristo pahinumduman, warn and love others atong mga silingan. Ipahibalo nga ingana sa ato katrabaho. Ako na experience na po sa katrabaho nako. Every day nga magkita mi that Jesus coming soon. Because Jesus is coming soon sa himuon. Mangayo og tanan kapasayloan, magrepent, dawaton si Jesus nga iyang Dios ug manluluwas ug ma-born again. Born again nga 2 Corinthians chapter 5 verse 17 giingon dili relihiyon ang born again. That therefore is anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Meaning to say mga igsoon nga magbag-o sa atong kinabuhi og si Kristo na ang ikinabuhi. So, correction is a sign of God's love, not His rejection, no? Dili pag-reject sa ato, pag-itsapuira sa ato mga igsoon. Number 2, shaking reveals what we trust in, no? Ang pag-uyog sa ato pag-abot sa mga problema, nakasentro ta sa linog karon kay linog atong gisgutan. So kung pag-shake sa ato pinaagi ni ining linog o literal nga linog o problema na nagashake sa ato gipakita lang sa Dios, gitestingan lang ta sa Ginoo kung asa ta dapat magdepende, kung asa nakadepende ang atong pagsalig sa iya. Minsan mga igsoon, sometimes, God allows shaking emotionally, financially, number one dia, physically, pod, moabot na siya. So we can see, aron makita nato kung asa ta mo depende. Dinhi ba sa kalibutan, ang atong career, edukasyon, ang atong wealth, sige tag kuan sa tukod dire, tukod dito para dili ta magpait. Kaya ang ginahuna-una nato, kailangan advance na ta. Grade 1 pa lang imo anak, ginapreparahan na nimo pag college. So, para makadepende ta, makasalig ta kung asa ta mosalig sa kalibutan ba o sa atong Dios nga manluluwas. So mo na mga kaigsuonan. Psalm 6, number 62 verse 2 ingon pa niya, He only my rock and my salvation, I shall not be greatly moved. Ang kalibutan mga igsoon, adunay pag-uyog. Gialaw siya nga dili malikayan adunay pag-uyog. The world may shake, but those who trust God stand firm. Adunay pag-uyog, pero kung kinsa tong nagasalig sa Dios, lig-on siya. Unsay dapat ang atong himuon? Isalig pinaagi sa pagtuo. Kung lig-onon nato ang pagtuo, magalungtad ta, immovable ta, sama sa giingon sa Corinthians chapter 2 Corinthians man siguro na chapter 15 verse 15 na stand firm ingon pa immovable ka. Kasi ang tanan mga paghago nimo diha sa Dios dili siya makawang, may eternal value siya. So ang atong pagtuo dapat i-establish nato sa Dios kay para sama ta sa usa ka kawayan nga lig-on nga dili basta-basta mahuros sa hangin mga kaigsuonan. So ikatulo, yabahin ang pinaka-last kasi tatlo lang ako gina-share. Ang pag-uyog mga kaigsuonan, usa ka panawagan ni shaking is a call to return to God. Usa ka panawagan nga mobalik ta sa Dios.
Kung ang kalibutan na ginauyog, no? When the earth trembled, nagkaguliyang, God is saying, mga kaigsunan, balik ka na ako. Come back to me. I still love you. Gigugma. Gigugma. Gihapon ta ka. Nagapadayon ako na higugma sa imuha. John 3:16. Nag-iingon na to for God so loved the world. Kung gibiyaan ka ang tao, ang kalibutan, limitado yung gugma pa ng Diyos. Walay katapusan. Eternal sa masa akong giingong ganina. Unsa lay himuon sa tao, gina-record sa 2 Chronicles sa Old Testament chapter 7 verse 14 gingon, if my people shall humble themselves and pray, then will I hear from heaven and I will heal their land. Hallelujah. Kana lang di ay igsoon ang sikreto. Magpaubos ta sa atong Dios, magampo ta tungod kay mga itagkapasaylohan ug dawaton si Jesus. Ug ang Dios dunggon tan ini basta ang atong pagampo tininuod. Tibuok kasing-kasing tayo. Body, soul and spirit mga kaigsunan. Dunggon ta niya. Isaiah 57, chapter 57 verse 7 isgot dito nga ang Dios magauyog siya. God shakes not to punish mga igsoon but pull us closer, no? Although ang Ginoo nagauyog niini apan dili para i-judge ta, dili para hukman ta, dili para i-punish, may punishment siya para mahimo ta nga magaduol kaniya mga kaigsuonan. So, sa atong conclusion sa katapusan na to, kasi last naman ni siya, God's visitation through the book of Isaiah, Old Testament 29 verse 6, is not just judgment but mercy in motion, no? Dili lang ni judgment apan nagalihok ang kaluoy sa Dios. When everything is shaking, mga kaigsuonan, God is not pushing us away, no? Wala ta ginapalayo sa Dios sa panahon nga ginashake sa Ginoo ang kalibutan, does not mean nga ginapalayo ta sa Ginoo. Apan ginatawag ta niya sama sa usa ka prodigal son na he's calling us home. Ginatawag ta sa iyang panimalay, sa iyang templo kung diin dito nato siya gina-worship, dito ta nangayog pasaylo, ginadaig siya, meaning to say kung dili lang literal nga simbahan but mo nay practice nga magkuanta mas nindot gyud nga natay simbahan nga duulan aron masimba og madaig nato ang Dios. Pero ang pinaka primary talaga balik kay Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Repent ang sekreto kay nag-ingon sa Roma kapitulo 3:23, ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Ang pinakasekreto lang mangayo tagkapasayloan sa atong buhi nga Dios sa tanan-tanan natong mga sala. Kasi gingon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung magpaubos lang ta sa atong Ginoong Dios, no? Ug mag-ampo na kinasing-kasing mapaubsanon dunggon ang iyang mga pag-ampo mangayo tagkapasayloan sa atong buhi nga Dios. Ug dawaton si Jesus nga atong Dios ug maluluwas, John chapter 1 verse 12 mga igsoon. Ug ma-born again ta. Ang born again dili relihiyon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Bagong kinabuhi na naa kay Kristo na nagapaubos sa atong Ginoo, na nagaubi sumala sa iyang kabubuton. Hallelujah. Praise God. Nang hinaot ko nga kini nakahatag og katin-awan sa matag usa nga ang Dios nato labing gamhanan, He is that God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of yesterday, today and forever.
walay paglubad nga Dios. Ang ato lang sekreto mobalik ta sa iya, moduol ta sa iya. Hallelujah, praise God.